Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 8 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang May 2019. Tahimik na naglakad si Tyrion papasok ng capital. Kasunod niya si Jon at Davos. Nadadaanan nila ang halo-halong mga bangkay sa daan. Maya-maya ay nagpaalam siya sa mga kasama na gusto niyang maglakad na mag-isa dahil balak niyang dumiretso ng castle. Sirang-sira na ang castle nang pasukin ito ng imp. Pero kailangan niyang mahanap ang dalawang kapatid kaya wala siyang pag-alinlangang bumaba sa basement. Ngunit sinalubong siya ng mga gumuhong mga debris ng palasyo. Kinakabahan man pero patuloy pa rin siyang nagbaka sakaling wala siyang makita sa lugar na ito. Pagkatapos ng ilang minutong pag-ikot sa paligid, nakita din niya ang gintong kamay ni Jaime. Dito na nagumpisang umiyak si Tyrion habang isa-isang tinanggal ang mga bricks na nakadagan sa mga kapatid. Wala nang buhay ang dalawa na magkayakap. Walang ibang magawa ang Lannister kundi maghinagpis sa pagkamatay ng mga ito. At dahil wala pang utos si Daenerys tungkol sa mga nahuling Red Army, sinintensyahan sila ni Grey Worm ng kamatayan. Sinubukan itong pigilan ni Jon pero ang utos ng Reyna ang sinusunod ng mga Unsullied kaya sabi ni Davos na kausapin umano nila ang Dragon Queen. Nang makarating si Arya sa labas ng gate, nakita niya si Jon na patungo sa sirang palasyo. Habang masaya ang mga Dothraki sa kanilang pagkapanalo sa digmaan, tahimik lang ang formation ng mga Unsullied. Kaya tahimik lang din niyang sinusundan ng tingin ang kapatid. Pagkaakyat ni Jon, siya namang paglabas ni Daenerys para humarap sa kanyang mga army. Bakas sa mukha ng Reyna ang tagumpay. Dito niya pinuri ang mga kasundaluhan sa pagtupad ng kanilang pangako na tulungan siyang makuha ang Iron Throne. At dahil sa loyalty ni Grey Worm, pinarangalan agad niya itong commander, ang kanyang Master of Army. Habang patuloy sa pagsasalita ang Dragon Queen, dahan-dahan namang lumapit si Tyrion sa tabi ni Jon. Ngayon daw ay napalaya na umano nila ang King's Landing sa mga tyrant. Pero hindi pa umano tapos ang laban. Hindi raw sila titigil hanggat hindi mapalaya ang lahat sa pang-aalipin sa buong mundo. Kasama ang Winterfell hanggang Dorne, at iba pang parte ng mundo, palalayain umano nila sa sistemang mayayaman lang ang may kapangyarihan. Nang marinig ni Jon ang Winterfell, dito na siya naguguluhan. Masaya si Daenerys na nakamit na rin niya ang tagumpay sa pagkuha ng Iron Throne. Ngunit ngayong nasa tuktok na siya ng kanyang pinapangarap noon, lalo namang lumaki at mapangahas ang gusto niyang makamit, ang sakupin na ang buong mundo. Dahil siya na ang pinakamakapangyarihan, hindi na siya nakontento sa Westeros. Dahil akala niya, wala na ring makahadlang sa anuman ang gusto niyang gawin. May dragon siya, may Unsullied at Dothraki na loyal sa kanya. Sino pa ba ang makakapigil sa mga plano niya? Tahimik lang si Arya na nakikinig sa Reyna pero bakas sa mukha niya na hindi maganda ang magiging kinabukasan nilang lahat. Ilang saglit lang ay matapang na lumapit si Tyrion sa tabi ni Daenerys. Dito siya sinabihan ng Reyna na pinakawalan umano niya si Jaime, na isa itong kasong treason. Sumang-ayon siya dito pero sinagot naman niya ito na minasacre naman nito ang buong lungsod at kasabay nitong tinanggal ang badge ng Hand of the Queen sa katinapon. Natahimik ang kasundaluhan sa ginawa ng imp. Ilang sandali lang ay pinahuli siya ng Reyna. Hindi pa rin makapaniwala si Jon sa mga nangyayari. Ang bilis nagbago ng mga sitwasyon. At nang tumingin siya kay Daenerys, ang laki na agad ng pinagbago nito na para bang hindi na ito ang Reyna noong una niyang makilala. Pero laking gulat niya nang makita si Arya sa kanyang tabi. Nagpunta umano ito ng King's Landing para patayin si Cersei pero naunahan umano ito ng Dragon Queen. Aniya, ito na umano ang Reyna nilang lahat pero sagot ni Arya na hindi para kay Sansa. Dahil alam nila pareho na hindi tanggap ng kanilang kapatid ang pagiging Reyna ni Daenerys. Dagdag ni Arya na nanganganib ang buhay niya. Alam umano ng Reyna ang tunay niyang pagkatao kaya mananatili siyang banta sa trono. Isa umanong mamamatay tao si Daenerys, nasaksihan nila kung gaano karaming inosente ang pinatay nito sa pagdurog sa King's Landing. Kaya hindi umano ito magdadalawang isip na gawin kay Jon ang ginawa nito sa iba. Kasunod nito ay binisita ni Jon si Tyrion. Nang magkaharap ang dalawa dito inamin ng Lannister na tama si Varys. Na hindi nakapakanan ng mamamayan ang nasa isip ng Reyna, kundi ang sarili na nitong kagustuhan. Kawawa umano ang mga tao dahil matatanggal na ang kanilang mga karapatan.
Ngayon lang daw na-realize ni Tyrion na lahat ng kumukontra kay Daenerys ay naging masasamang tao. Lahat umano ay pinatay nito, ngunit masama nga ba talaga ang mga ito o hindi lang ito naaayon sa kagustuhan ng reyna? Marami pang sinabi si Tyrion ngunit nang marinig ni Jon na ininsulto na nito ang angkan ni Daenerys, dito na niya dinepensahan ang reyna dahil magkapareho umano sila ng dugo nito. Sinubukan din niyang bigyan ng katwiran ang ginawa ng Dragon Queen dahil sa pagkawala ng mga dragons nito at ni Missandei. Pero sagot ng kaharap na demonyo umano si Tywin, demonyo din si Cersei pero kahit pagsamahin pa ang mga pinatay ng mga ito, walang makakatalo sa napatay ni Daenerys sa isang araw lang. Sumuko na ang capital pero nagpatuloy pa rin umano ang reyna. Makatarungan ba daw na parusahan ang buong King's Landing dahil sa pagkamatay ng isa nitong kaibigan at 2 dragon? At natigilan si Jon nang tanungin siya ni Tyrion na gagawin din ba niya ang ginawa ng Dragon Queen. Nasubukan niya umanong sumakay sa dragon, naramdaman niya ang kapangyarihan nito, kaya din ba niyang gawin sa mga inosente ang ginawa ng reyna? Hindi niya alam anong sasabihin kay Tyrion. Ngunit sabi nitong alam niya ang sagot pero hindi lang umano niya kayang sabihin dahil isa itong pagtataksil kay Daenerys. Na mahal pa rin niya ang kanyang tiyahin at gusto lang umano niyang panindigan ang kanyang pangakong loyalty dito. Isang makatarungang tao si Jon, kalaunan ay napaiyak ito dahil hindi nito alam kung ano ang nararapat gawin. Halos silang lahat nag-uudyok na kunin niya ang trono kay Daenerys dahil siya ang may karapatan dito. Pero ayaw niya maging hari at gusto niyang panindigan ito. Na may isang salita din siya na nasa reyna ang kanyang loyalty kahit paman sa ginawa nito sa capital. Ngunit pinaalala ni Tyrion ang lahat ng sakripisyo na ginawa niya para sa mamamayan. Na nakailang digmaan umano siya para lang makaligtas ang mga taong gusto niyang protektahan. Kaya siya lang umano ang may kakayahang gumawa sa hinihiling ng mga ito. Dahil hindi umano si Tyrion ang kahuli-hulihang i-execute ng reyna. Marami pa umanong susunod dito. Ilang sandali pa ang lumipas, tumayo si Jon at sinagot ang Lannister na desisyon umano ito ng Dragon Queen dahil ito ang reyna. Humingi muna ito ng paumanhin na dumating sila sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi pa rin tumigil si Tyrion. Bago makalabas si Jon, binanggit nitong hindi umano luluhod ang 2 niyang kapatid. Pero sagot niyang wala silang mapagpilian. Meron umano sagot nito. Ano ba daw ang dahilan bakit sinabihan ito ni Sansa? Sila umano walang magawa pero siya, malaki. Siya umano ang pag-asa ng lahat. Kaya ngayon daw ang tamang oras para magdesisyon siya kung ano ang nararapat. Dahil dito malalim ang iniisip ni Jon habang iniwan si Tyrion. Tuluyan nang bumagsak ang snow sa King's Landing. At nang papasok siya ng throne chamber, nakabantay sa labas si Drogon. Inamoy muna siya nito bago siya tuluyang nakapasok. Nang mga sandaling iyon, naglalakad din si Daenerys patungo sa Iron Throne. Proud na proud siya na sa wakas. Nakuha na rin niya ito sa kanyang mga kaaway. Masaya siya nang makita si Jon sa may pintuan. Kwento nito na noong maliit pa umano ito, sabi ng kapatid na ang trono daw ay gawa sa libo-libong swords na galing sa kaaway ng kanilang ama. Pero paano raw ito ma-imagine ng isang bata na di pa marunong magbilang hanggang 20? Ngunit galit na galit si Jon na sinumbatan ang reyna dahil hinayaan nitong i-execute ang mga sumukong Red Army. At ang pagsunog nito sa mga inosente, mga batang walang kamalay-malay. Sagot ni Khaleesi na sinubukan nilang kausapin ng maayos si Cersei pero ano raw ang ginawa nito? Habang nakipagsabuatan naman si Tyrion sa mga kaaway kaya kailangan umanong maparusahan ang mga taksil kahit masasaktan din sila sa kanilang gagawin. Pero nagmakaawa si Jon na patawarin ang Lannister. Na lahat sila pwedeng patawarin, iparamdam sa kanila ang pagkakamali. Ipaintindi sa kanila, ngunit sarado ang isip ni Daenerys sa pagpatawad. Wala na umanong puwang sa mundong gagawin niya ang mga taong sira na ang loyalty. Sagot ng warden na kailangan pa rin nila ang kapatawaran. Paano raw sila makakabuo ng maayos at magandang mundo kung wala ang pagpatawad? Napangiti ang reyna at sabing hindi umano ito madali pero parehas umano nilang alam paano makabuo ng isang magandang mundo. Nasabay nilang pagsikapang mabuo ang mapayapang kaharian. Nang magtanong si Jon paano ang ibang tao na alam din paano ang maging maayos na mundo, sagot ni Khaleesi na walang karapatan ang sino man na magsalita. Na silang dalawa lang ang pwedeng magdesisyon. Sabay umano nilang basagin ang nakagawi ang tyranny sa mundo.
Na ito umano ang kapalaran nilang dalawa simula nang ipinanganak silang walang maayos na pamilya. Buong akala ni Daenerys na nakumbinse na siya nito. Aniya, na ito lang ang kanyang reyna, mula ngayon at magpakailanman. Sa kanya hinalikan ng Dragon Queen sa huling pagkakataon. Ngunit bigla pala itong sinaksak ni Jon sa dibdib. Napaiyak ang warden sa kanyang ginawa. Hindi niya hinayaang bumagsak ang kanyang reyna. At habang kalong-kalong niya ito, naririnig niya ang sigaw ni Drogon. Naalam kaagad nito na wala na ang kinilala nitong ina. Binabana ni Jon si Daenerys at inaantay ang gagawin sa kanya ng dragon. Inamoy nito si Khaleesi, tinutulak at pilit na pinapagalaw. Pinaparinig na naglalambing ito pero wala na talaga ang kanyang ina. Kaya galit na galit itong humarap kay Jon. Malakas na nagsisigaw si Drogon. Ramdam niya ang pagdadalamhati ng hayop kaya matapang siyang humarap at nag-antay na sunugin ito. Ngunit hindi siya ang pinatamaan nito. Akala niya tapos na si Drogon pero bumuga pa ito at tinunaw ang Iron Throne, ang dahilan bakit nagpapatayan silang lahat. Hindi siya kayang patayin ng hayop dahil may dugo siyang Targaryen. Ilang saglit lang ay nakita niyang dinampot ng paa ng dragon ang bangkay ni Daenerys at lumipad na palayo sa King's Landing. Ilang araw ang lumipas, inilabas ni Grey Worm si Tyrion at dinala sa lumang arena. Nag-aantay pala dito ang mga ladies at lords ng Westeros. Pero hinanap ni Sansa si Jon pero hindi ito pakakawalan ng Unsullied dahil sa ginawa nito kay Daenerys. Hawak na umano ng mga ito ang King's Landing kaya sila umano ang magdedesisyon sa kanilang mga bilanggo. Ilang saglit lang ay nagbangayan si Arya at Yara dahil gusto ng Ironborn na maparusahan ng Unsullied ng kamatayan ang pumatay sa kanilang reyna. Ngunit hindi papayag ang magkapatid na Stark sa usaping ito. Kaya dito na tumayo si Davos. Nagpasalamat ito sa malaking contribution ng army ni Grey Worm sa kanilang lahat. Malaki umano ang utang na loob ng Westerosi sa mga ito. Kaya binigyan sila ng isang malaking bahagi ng lupain kapalit ng kanilang pagserbisyo sa digmaan pero kinagalit ito ng leader. Hustisya umano ang hinihingi nila hindi anumang kabayaran. Nang magsalita si Tyrion, sinigawan ito ni Grey Worm. Wala umano ito sa posisyon para magsalita pero nagpatuloy pa rin ang imp. Nadayuhan umano ang Unsullied sa lugar na ito kaya mas mainam na ibigay na lang sa mga Westerosi ang pagdesisyon sa kinabukasan ng kanilang kaharian. Dahil dito, sumang-ayon na rin ang Unsullied leader. Pero nang pagkakataon na nilang mamili o magsalita, wala namang naglakas ng loob o hindi lang alam ng mga ito paano mag-umpisa. Kaya bumalik sila kay Tyrion. Dahil sa taglay nitong kaalaman, ito lang umano ang may bahagi niya. Kalaunan ay nirekomenda niya si Bran the Broken na siyang maging bagong hari ng Westeros. Dahil sa magandang storya nito, malinis, may inspiration, wala na umanong iba sa kanila ang makakalamang pa sa buhay ni Bran. Binanggit niya ang lahat ng karanasan nito, ang kakayahan nitong makita ang lahat din ng storya ng bawat isa sa kanila, at lalo na ang kapangyarihan nitong lumipad. Nagtinginan silang lahat, napaisip habang nakikinig kay Tyrion. Ngunit nagsalita si Sansa na hindi umano pwedeng magkaanak ang kapatid. Mabuting bagay umano ito, dahil alam nila kung gaano kasama ang mga anak ng mga nakaraang hari. Ito umano ang gustong mangyari ni Daenerys, natanggalin na ang pagkakaroon ng mga superpowers ng bawat pamilya. Kaya simula raw ngayon, ang hari ay hindi na sa kapanganakan, kundi pipiliin na ng mga noble families ng Westeros. Kasunod nito ay lumapit si Tyrion kay Bran para official itong irekomenda bilang kanilang hari. Alam umano niyang ayaw nito ang trono at ayaw nito ng kapangyarihan pero alam niyang magiging mabuting hari ito para sa kanilang lahat. Malugod namang tinanggap ni Bran ang rekomendasyon ng Lannister. At sunod-sunod na silang sumang-ayon na ito na ang mamuno sa kanila, liban kay Sansa. Humarap ito kay Bran. Mahal umano nito ang nakakabatang kapatid, pero dahil umano sa daming digmaan na sinalihan ng North sa Westeros, hindi na umano nito alam kung luluhod pa ulit ang mga Northerners kanino man. Kaya mas nakakabuti umanong ibalik ang pagiging independent ng Norte kagaya ng mga nakaraang libong taon. Pumayag naman ang bagong hari dito. At pagkatapos nilang official na ideklara si Bran, inoffer naman nito kay Tyrion ang Hand of the King. Ayaw sana itong tanggapin ng Lannister pero pareho lang umano nilang ayaw ang posisyon. Kokontra sana si Grey Worm dito pero ito na ang utos ng bagong hari.
Ngunit pagdating kay Jon, ayaw nilang palayain ito at ayaw din ng kaharian na pugutan ito ng ulo kaya ibabalik umano ito sa Night's Watch habang buhay. Pumayag na ang Unsullied sa parusang ito kaysa mag-umpisa na naman sila ng panibagong digmaan. Nagilty pa rin si Jon sa ginawa kaya tinanong niya si Tyrion kung tama ba ang desisyon niya, sagot nitong magtanong daw siya ulit pagkatapos ng 10 taon. At nagpaalam na sila sa isa't isa. Nang sumunod na araw, sinundo na siya ng Watchers. Habang dumaan siya sa pantalan, naabutan pa niya ang Unsullied na paalis na din papuntang Nath. Nang magkaharap silang magkapatid, humingi ng tawad si Sansa sa kanya dahil sa pagpakalat nito sa totoong pagkatao niya, kaya ganito ang nangyari sa kanila. Ngunit naging malaya naman ang Norte kaya masaya na rin sila sa kinahinatnan. At ito na umano ang mamahala ng buong Norte. Nagpaalam na din si Arya na hindi na ito babalik ng Norte dahil mag-explore ito kung anong meron sa kanlurang bahagi ng Westeros. Ilang saglit lang ay lumuhod na siya kay Bran. Humingi siya ng tawad dito dahil sa mga nangyari na wala siyang naitulong. Sagot lang nitong, ito umano ang nakatadhana. At dito na tuluyang umalis si Jon. Naging commander na ng Kingsguard si Brienne. At nang makita niyang hindi natapos ni Jaime ang sarili nitong achievements, inumpisahan niya itong sulatan. Naunang dumating si Tyrion sa council meeting hall. At hindi niya lubos maisip na makakabalik pa pala siya sa chamber na ito pagkatapos ng mga pangyayari. Ilang saglit lang ay dumating na din si Davos, Bronn, at Sam. Hindi rin nagtagal ay pumasok na rin ang bagong hari na tinutulak ni Podrick na ngayon ay isa na ring knight, kasunod ng dalawa si Brienne. Ito ang kauna-unahan nilang council meeting kaya may ilan pa silang bakanteng posisyon. Nang magtanong si Bran nasaan na ngayon si Drogon, huling namataan umano ito sa bandang silangan. Pero siya na umano ang maghanap sa huling dragon ni Daenerys at iniwan na nito ang council. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay nakabalik na din si Jon sa Castle Black. At masaya siyang makita muli si Tormund at ang kanyang asong si Ghost. Kasunod nito ay ang kanya-kanya nilang paghahanda sa panibago nilang mga buhay. Panibagong pag-asa, at pagharap sa panibagong mga pagsubok. Samantala, nagdesisyon naman si Jon na sumama kay Tormund na manirahan kasama ang mga wildlings sa norteng bahagi ng Wall. Sana nagustuhan nyo ang buong istorya ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.